Yan, hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko sa inyo kung ano nga ba yung benepisyo nga po nito. Hawak ko na to. Yan, pakita ko muna sa inyo. Oops, wait lang. Yan, there. Nakita nyo yan? Parang star na yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tawag po dyan ay star anise. Ayan, so bumili nga ako nito. Actually, pag inumin mo to, mabango siya. Nababanguhan nga ako sa kanya, eh, and nilalagay ito sa pagkain pero ano nga ba yung mga benepisyo nga po netong star anise. So, without further ado, sasabihin ko na sa inyo ang mga benepisyo ng star anise at kung ano nga ba ito. Sabi nga dito, ang star anise ay kilala hindi lang bilang pampalasa kung hindi bilang halamang may maraming benepisyo din sa kalusugan. Ayan, lalo na sa antibacterial, antifungal, antiviral properties din nito. Maaari itong makatulong sa digestion, immunity, at maging sa pagpapakalma ng katawan. So itong maliit na 'to, yun yung mga benepisyong puwede natin makuha sa kanya. Pero, simulan natin sa number one. Ayan, mga benepisyo ng star anise. Number one ay antimicrobial at antiviral. So antimicrobial nga daw 'to, pero hindi antibulol and um, antiviral. So alam naman natin maraming sakit na lumilitaw ngayon. So, kailangan alam din natin kung ano yung mga pwede din nating, kung ano yung mga pwedeng makatulong sa atin na pwede nating i-intake or inumin. So, antimicrobial and antiviral, may sikimic acid daw ito, isang compound na ginagamit sa paggawa ng gamot laban sa flu. Ayan. So, anti-flu din itong star anise and nakakatulong laban sa bacterial at fungal infections gaya ng yeast infection. So, isa yon sa ating benepisyo sa star anise. So, number two is yung nabanggit ko nga kanina na antioxidant at anti-inflammatory. So, paano nga ba siya nakakatulong? Sabi dito, mayaman sa flavonoids, itong star anise at polyphenols. Ayan, na tumutulong nalabanan ang free radicals. Ayun. So, yun yung dalawang content yan na nakakatulong labanan ng mga free radicals at nakakabawas ng pamamaga at maaaring makatulong sa kondisyon gaya ng arthritis. So we all know naman marami mga Filipino ang mga may arthritis nga po dyan, mga iniindang arthritis. Isa pa lang star anise sa mga katulong nga po sa atin. And number three nga po, digestive health. Health. Ano health ba? Digestive health. Ayan. Sabi nga dito, nakakatulong sa pag-iwas sa constipation at indigestion nga po ito. Star anise. So, constipated ka or yun, may problema ka nga doon, eto nga ang star anise ay isa sa makakatulong sa'yo. And sabi pa dito, pinapakalman ang tiyan at maaaring makatulong sa bloating, yung parang, di ba, pag bloated ka, pag parang pakiramdam mo sobrang puno na yung tiyan mo, nakakatulong pa din pala ang star anise. So number four nga po natin ay yung respiratory at immune support. Sabi nga dito, madalas gamitin sa tradisyonal na gamot para sa ubo, sipon, at sore throat. Ayan. So, pati sore throat ay nakakatulong itong star anise, which is karamihan ng mga Filipino alam ko hindi masyadong pinapansin 'to, pero ang dami pala niyang benepisyo, 'di ba? And sabi pa nga dito nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system lalo na sa flu season, which is, we all know marami din naman nagkaka-flu ngayong panahon na 'to. And number five is yung hormonal at reproductive health. Ayan, nakakatulong sa lactation, ayan, pagpapadami ng gatas ng ina ang star anise at sabi pa dito maaari magbigay ginhawa sa menopause symptoms. Ayan, so kung may menopausal tendency na kayo, ayan, makakatulong 'to para sa mga sintomas nga po ng menopause. And number six is skin at bone health. Sabi nga po dito may potensyal na magpabuti ng balat at magbigay proteksyon laban sa premature aging. Ayan, so para sa atin especially sa ating mga 30 plus or mag-30 na, ayan, or mga 25 pataas, ayan, we all know naman na kailangan umpisahan na natin na mag-intake or gumamit ng mga skincare and yung mga ganitong mga healthy na mga pagkain so that hindi tayo or tumanda tayong gracefully. Ayan, tumanda tayo gracefully. Basta yun, basta may grace, may fully. Ayan, sabi pa dito nakakatulong sa bone health dahil sa antioxidant. Support nga po nito.
Ayan, wait. Hindi lang, mga, benepisyo nito ang sabihin din natin, pero meron din mga posibleng panganib nga po ito. Ano-ano nga ba ito? Number one is allergic reactions. So, sabi nga dito, ang sobrang paggamit na ay maaaring makadulot ng allergy. Ayan, toxicity risk din po. Ayan, ingatan ang paggamit ng Japanese star anise. Ibang species naman yon dahil ito ay lason at hindi dapat kainin. So, may other species nga po ng star anise, ayan. And may other species din ng makulit na aso, ayan. And safe in moderation nga daw po, karaniwang ligtas kapag ginagamit bilang pampalasa sa pagkain nga daw po ito. So hanggang dito lang yung vlog natin. May nangungulit na makulit na cute na asong fur baby. Ang baby ko, si Onion. Hello, hello ka dito. Hello ka sana, hello. Ayan. Hmm, hanggang dito na lang po, guys. And see you again sa another vlog po natin. And maglalab muna kami. Alagaan ko muna to. Papakainin ko siya ng mga pagkain. So baka nagugutom ulit. Bye-bye. Ito na kami. Irashaimase. Ito na kami, sir. Bye-bye. Oh, wait lang. Manggugulo na siya eh. Bye-bye.